Plan daw ng DPWH o Department of Public Works and Highways na gawing flood-proof ang Kalakhang, Maynila at mga karatig nitong lalawigan. Inihanda na raw ang master plan para rito. Alamin kung ano yan sa report ni Micaela Papa. Pukpuk dito, pukpuk doon. Tila kinasanayan ng araw ni Mang Jeje de la Vega ang pagbuo ng bagong bahay at buhay tuwing lumalakas ang ulan at umaapaw ang katabing Tulyahan River. Nang humagupit ang habagat noong nakalipas na linggo, buong bahay niya sa tuktok ng riprap, winasak ng lampas taong baha. Wala kami materan eh. Mahirap mag-upa, walang trabaho. Tsaga muna dito. Para maiwasan ang paulit-ulit na pagbaha, inihanda na ng Department of Public Works and Highways ang master plan na binubuo ng 18 engineering projects sa mga pangunahing daluyan ng tubig. Layo nito, gawing flood-proof ang Kalakhang, Maynila at mga karatig lalawigan. One of the components is the water impounding. We have to reduce the volume of water that comes down. Sa ulang tulad ng Bagyong Ondoy, nasa 3,600 cubic meters o katumbas ng mahigit 700 truck ng tubig kada segundo ang bumabagsak mula sa upstream ng Marikina River patungong Laguna Lake. Para pahinain ang daloy, maglalagay ng mga retarding basin, mga imbakan sa ilalim ng lupa na 5 palapag ang lalim, kung saan iipunin muna ang tubig at unti-unting palalabasin sa mas mabagal na 900 cubic meters per second. Maglalagay ng retarding basin sa mga flood-prone area tulad ng Montalban at San Mateo sa Rizal, Espanya sa Manila at Araneta Avenue sa Quezon City. Magsasagwa rin ng dike sa bahaging Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan para di na mapunta sa kabahayan ang daloy ng tubig. Tataasan naman ng 1 metro ang mga dike sa Malabon at Nabotas. Ayon sa DPWH, aabutin lang ng 2 taon bago matapos ang mga proyekto at tuluyan ng maging flood-proof ang Metro Manila at mga karatig lalawigan. Subalit hindi raw sila makakapagsimula hanggang hindi na-relocate ang halos 200,000 pamilyang nakatira sa may gilid ng mga daluyan ng tubig. Isa raw kasi sa pangunahing sanhi ng pagbaha ang di maayos na daloy ng tubig dahil sa mga iligal na nakatira sa tabing ilog o sapa. Kahapon tila nagbabala sa kanila si DPWH Secretary Rogelio Singson. I just received instructions from the President that push comes to shove, we will have to blast yung mga kabahayan dun, no? Kung hindi pa sila alis within a certain period. Pero nilinaw niya ito ngayon. There is no blasting of houses, no? That was taken out of context. I was explaining what happened in the past during the time of President Ramos, where dikes were blasted. Ayon sa palasyo, may pondo para ilipat ang mga nakatira sa mga daluyan ng tubig. Pero pakiusap ng mga residente sa estero, sana ay mailipat sila sa maayos at malapit na relocation site. Kasi nandito ang hanap buhay namin eh. Dadalhin nyo kami doon sa malayong lugar na wala kami makakain. Siyempre babalik pa rin kami dito. Micaela Papa, GMA News.